Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 24 ng July, Hulyo 24, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 4:30 ng umaga. May lakad ako. May ihahatid ako sa airport kaya inagahan ko ngayon. Wednesday. At nais kong mag-vlog patungkol dito sa Polvoron Scandal. Ang title ko po ay Rodrigo Duterte, nagbago ba sa paggawa ng Polvoron Scandal? Ayan po ang title ko. Rodrigo Duterte, nagbago ba sa paggawa ng Polvoron Scandal? Ayan po. At kayo na po ang sasagot dyan. Pero ako ay ipapaliwanag ko, hindi po nagbago. Kasi ganyan din yung style paggawa ng Dilemma 6 Scandal. Parehas na parehas po yan, di ba? Kaya ang tanong ko ay, Rodrigo Duterte, nagbago ba sa paggawa ng Polvoron Scandal? Ayan po. Ngayon ay actually napakinggan ko ito doon sa isang vlogger na hindi ko naman nire-recommenda sa inyo kasi nakikita ko na hindi siya kasama doon sa truth vloggers. Kaya although na magaling siya, sa ngayon ay mga totoo yung binablog niya, pero hindi ko siya nire-recommenda. Pero doon ko kinuha ito sa kanya. Opo, maganda yung pagkapaliwanag niya. Aywan ko kung anong pangalan niya. JBL ata yun JBL. Pero ito, dadagdagan ko yung paliwanag niya. At magpo-focus lang ako dito nga sa paggawa nila ng Polvoron video o kung ano man ang tawag dyan. Nais ko lang pong bigyan diin o kaya ipaliwanag ng maigi na ang tao kasi, aywan ko kung maniwala kayo, aywan ko po kung sasang-ayon kayo sa akin, pero wala naman yun sa akin kung sasang-ayon kayo o hindi. Basta ako, alam ko na totoo itong sinasabi ko. Opo. Na ang tao, mahirap niyang baguhin ang sarili niya. Okay? Ang tao, mahirap niyang baguhin ang sarili niya. O kaya, ang tao, hindi niya kayang baguhin ang sarili niya. Kung ano yung style niya, na inamin naman ni Duterte na noong prosecutor siya, noong gumaganap siya bilang isang prosecutor doon sa city nila o doon sa bayan nila sa Davao City, ay nagpapabricate siya ng ebidensya. Ayan pong sinabi niya. At nakakuha po yan in public po yan, in public or in front of the media. Ngayon, ang tanong ko, nagbago ba siya? Ayan po, para maintindihan nyo, ano po yung tinatalakay ko dito. Mahirap pong baguhin ang style ng tao. Mahirap. Yan po ang nilalakad ko, yan po ang papatunayan ko. Opo, gagamitin ko po ang Biblia, ang salita po ng Diyos, para patunayan ko yan. At nagpapasalamat nga ako
Ako po ay nagpapasalamat dahil mayroon akong i-example ngayon na talagang nakikita natin. Bagamat tayo ay may kaedaran na o may matanda na siguro sa iba sa atin, pero masyurti tayo dahil may makikita tayong example. Ayan na nga, yung paggawa ng purburon video at saka itong paggawa ng Dilima 6 scandal. Ayan po, hindi ba? Iyan po ang pagbabasihan ko ngayon. Pero marami akong example dyan sa Biblia o yung mga nakaraan na tao. Pero dito lang ako muna mag-focus. Man cannot save himself alone. Man cannot change himself alone. Ayan po. At kung may naririnig kayo, at palagay ko naman ay may narinig na kayo noon na man needs a redeemer. Kailangan po natin ang tagapagligtas o tagapamagitan o sa lumang tipan, ang tawag dyan ay si Moses po ay tinatawag na deliverer. Ayan po, kailangan natin ang deliverer. Hindi ba? O, ay yun ang tawag kay Moses noon. Pero dito kay Jesus Christ, ang tawag ay Savior. We need a Savior o tagapagligtas. Kasi nga, narinig na rin natin ito. Pero aywan ko lang kung naiiwan sa ating isipan o natatanim sa ating isipan na ang tao ay ligaw o ang tao ay naging alipin o alipin ng kasalanan. Aywan ko lang kung narinig nyo yan, pero okay lang, hindi ko naman pinipilit yan. Kaya nga, man cannot change himself alone. Man cannot save himself alone. Man needs a redeemer or man needs a savior. Ayan po ang i-discuss ko sa inyo ng maigi. Dahil nga doon sa katanungan, nagbago ba si Rodrigo Duterte sa paggawa ng pulburon iskandal? Kung ikukumpara natin doon sa 6 iskandal na ginawa nila kay Dilima. Oh, hindi ba? Wala Walang pagbabago Ganun pa rin Hindi ba? Ini-edit nila. Hindi ba? At yan po ang tatalakay natin ngayon. After that, ay magbibigay po ako ng Bible verse. Pero bago ang lahat ay narito muna ang mga gusto kong pasalamatan na subscriber. Batch number 2 po ito. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, Arce Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenia, Misteryang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella
Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Gausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Rui Japan Tours, Divina Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art Tatago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na manood sa kanila at nakikita ko na yung sinasabi nila ay para sa bayan at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na at nasisilaw ako nitong ilaw. Patayin ko muna ito. Nasisilaw ako eh. Ayan po ang title ko po ay Rodrigo Duterte, nagbago ba sa paggawa ng pulburon video? O pulburon iskandal, ikumpara doon sa ginawa nila kay Dilima dati. Hindi ba? Na pinagpistahan po nila yan hindi ba? Ang mga kongresista nga nagtataka ako bakit gusto pa nilang ipalabas yung 6 video na sinasabi nila na si Dilima yan, si Dilima ang gumanap dyan. Kung papaano ka walang hiya, yung mga congressman na yan, kung papaano sila ay nahikayat ni Duterte na gumawa nun ng isang karumal-dumal po. Hindi ba? Kung yung pipintasan mo lang yung tao, okay lang Pero yung gagawa ka ng hindi totoo at ipapalabas mo na si Dilima yung gumaganap dyan, ay grabe po yan na parusa ng Diyos na darating sa kanila. At ito po ang hinihikayat ko po kayo, obserbahan nyo po 5 years, 10 years, ganyan. Ano ang mangyayari dun sa mga buhay niyan? Yung mga gumawa yan ng mga congressman. At lahat na yan. Yang mga nakisama dyan. Hindi ba? Panuorin po natin kung ano mangyayari sa buhay nila. Ayan po. Kasi nga, nangako po ang Panginoon do not take revenge, my friend. Vengeance is mine. I will repay. Sabi po ng Panginoon, I will repay. Ayan po. Ngayon, ito na ngayon, papasok na tayo dito sa pulburon video na ito. May pagkakaiba pa? Wala. Parehas lang. May isang tao na kinuha nila sa, ayaw ko kung sa pelikula yan o parang Korean telenovela yan At iniinit nila yung mukha. Ayan po ang ginagawa nila. Tapos ilalagay nila sa kukuti ng mga tao. Pulburon yan. Yang sinisinghot niya, pulburon yan. Yun ang gusto nilang palabasin. At si Marcos yan. Mayroong iba ay yan, ang sinisinghot niyan ay kukin, yung tao na yan. Yun ang gusto nilang isaksak sa mga tao, sa kukuti ng mga tao. Kung papaano ka walang hiya yan, ay ganun na lang, hindi ba? Kaya nga kako, ang nilalakad ko, hindi po kayang baguhin
ng tao ang kanyang sarili. Hindi. Mamamatay na lang ang tao, ganun pa rin yan eh. Opo. Sigurado po ako dyan, maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos, hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo na ganyan, na ikaw ay alipin ng kasalanan. Pag alipin ka, sinong susundin mo? Adi, yung Panginoon mo, yung kasalanan, hindi ba? Oh, ayan po eh. Kaya, hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Hindi po. Ngayon, hindi ko naman ipinipilit yan. Tignan nyo ang kapaligiran. Tignan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kakilala, mga kaibigan, mga tao na malalapit sa inyo, pati ang inyong sarili. Obserbahan nyo obserbahan nyo. Nangako ka na ba? Ilang bisis ka nang nangako, nakalimutan mo siguro o hindi mo nasunod, hindi ba? Ganun lang po yan eh. O kaya nangako ka ba na ganito, ayaw ko ng korupsyon, hindi ba? O ayaw ko ng political dynasty. Pero pag ikaw ang nakaupo na, ay tika muna, hindi ba? Tika muna, binubuto ng tao, gusto ng tao, hindi ba? Ayun. Yun po ang sinasabi ko na hindi pwedeng baguhin ng tao yan dahil nga ang tao ay alipin ng kasalanan. Naandun na sa atin yun, yung nature na corrupt. Ganun po yan. Prosecutor ka, hindi ba? Nagpapabrikit ka ng mga ebidensya, hindi ba? Nagpapabrikit ka. Kasi nga katamaran po yan, tamad po yan, ayaw na mag-imbestiga, ay magpapabrikit na lang ng mga ebidensya. Katamaran po yan. Hindi ba? Hanggang ngayon, ginagawa niya. Hanggang po ngayon. At nakita natin kung papaano nila dinimulis yung katauhan ni Dilima. Sabi nung iba pag nagkikwento sa akin patungkol kay Dilima, sabi nila ay tika muna kako, bakit ganyan ka? Sinabihan ko yung isang tao pinaliwanagan ko siya na yan kako, mga propaganda lang yan. Huwag ka kakong agad-agad na maniwala dyan. I-examine mo Sabi ko, ngayon, nagsisisi siya. Hindi ba? Kasi isa siya naging biktima. Hamak mo, ordinaryo na tao, kausap ko sabi niya yan si Dilima, sabi niya ganun po, niluloko nila ang kaisipan ng tao. Ganun po yan. Nagbago ba siya? Hindi. Kaya nga ito na ang verse na gagamitin ko. John 15 verse 5. 4 lang po ito. 4 lang. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Jesus Christ is speaking here in John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ayan, wala kang magagawa na mabuti kung hindi ka naka-attach kay Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kasi siya nga yung vine and you are the branches, sabi niya. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Ayan po ang una kong verse, bahala na kayong umintindi dyan. John 14 verse 6. Jesus said to him, ito po yung ito po yung may istorya po na hindi, okay lang po ito Jesus said to him,
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi niya. Hindi ba? So, paano ka makakagawa ng mabuti kung hindi ka naka-attach kay Jesus Christ? Ang gagawin mo ay, kung hindi ka naka-attach kay Jesus Christ, ay puro kwan po yan, kasamaan po yan. Of course, pwede kang gagawa ng mabuti sa tingin ng mga tao. Katulad ng pamimigay ng ayuda, hindi ba? Malasakit center, pwede eh. Pero paimbabaw lang yun kasi mayroon kang gustong mangyari. Gusto mo na humanga sila sa'yo, gusto mo na sila ay tumanaw ng utang na loob sa'yo, ibuto ka nila, at nangyayari naman yun. Nakaka-receive ka naman ng reward. Pero walang merit yan sa Panginoon. Kasi nga, kung minsan, dinanakaw lang naman yung pinapamigay, hindi ba? O, ganun po yan. Pera din po ng bayan yan eh. Ganun po yan. Kaya tama itong sinabi ni Jesus Christ. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, mayroon po mga pilosopo kasi may mga pilosopo kasi na sinasabi nila, sinabi ba kanya, hindi ba? Sinabi ba kanya ni Jesus Christ na I am the only way? Ayun po ang mga pilosopo na tao. Hindi ba? So, ang ibig nilang sabihin ng mga pilosopo na tao ay there is another way. Kasi nga hindi daw sinabi ni Jesus Christ na I am the only way. Ay hindi naman kako sasabihin ni Jesus Christ yun na I am the only way Kasi nga Diyos siya. Hindi niya sasabihin yun. Kuwan na yan. Kako yan pagmamayabang na yan. Opo, nasasabihin niya na, although na totoo yan, ay hindi niya sasabihin yan. Ang tao kasi pwedeng sabihin ako lang, ako lang kaya kong tapusin yung mga droga na yan. Pwedeng sabihin talaga ng tao yun. Kasi nga pagmamayabang Si Jesus Christ, aayusin niya po ang pananalita niya. Ang sasabihin niya, no one, at absolute na kako yan, no one can come to the Father except through me. Understood na yan. Bakit pa niya sasabihin na I am the only way? Ay no one na nga, sabi ko. No one na, absolute na yan kako. Zero. Wala makakapunta sa Ama, sabi niya. Understood na po yun. Ay bakit pa niya i-double pa niya na ako lang ang daan, hindi ba? Useless, hindi na kailangan yun. No one na nga na walang tao na makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ayun po sa Titus naman ay 3:5, ito po ang nakasulat. Itataas ko lang po not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ayan po ang nakasulat sa Titus. Ulitin ko lang po tayo po ay nasave o tayo po ay nababago o tayo ay nagiging mabuti dahil sa pamamagitan, hindi dahil sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero sa pamamagitan ng kanyang habag, mercy lang mercy o kaya yung favor o unmerited favor, hindi karapat-dapat na favor. Ayan po. Ulitin ko lang kasi naintindihan nyo na, hindi ba? Not by works of righteousness which we have done, na ating nagawa. Pero ang iba kasi ay iniisip nila na nakagawa na sila ng righteousness Hindi ba? Pamimigay ng ayuda, hindi ba? Ay hindi po yun. Hindi po ganun. Wala pong merit yan sa Panginoon. Wala. Kasi may hinihintay po kayo nakapalit.
Oh, pagtulong kunyari sa mga tao, malasakit center, hindi ba? Hindi po kanyan, hindi po, although na magandang gawa yan o sa biglang tingin ay ganun na nga, ay pero wala pong merit yan sa Panginoon. Wala ano. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. He saved us. Ayun, ano, maliwanag po yun, ano, He saved us. Ibig sabihin ay tayo ay napabuti. O ay mas matindi nga ito, He saved us O hanggang ang katapusan yun. Hanggang na sa paghuhukom yan. O pronounced not guilty ka na. Hindi ba? Sa paghuhukom. Clear ka na, clear. Ganun po yan. Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Ayan po. Pero hindi ko na ipapaliwanag yan. Ano? Mahaba yan eh. Ephesians 2 verse 8 hanggang 10. Babasahin ko lang po. Para maniwala kayo na ang tao ay hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Opo. Uulitin ko lang po ang tanong, ano, si Duterte ba nagbago sa paggawa ng Pulburon Scandal ikumpara doon sa 6 scandal na ginawa niya kay Dilima? Hindi po. Hindi po siya nagbago. Yan din po ang gagawin niya. Ayan po. Kasi nga, mahirap baguhin ng tao ang kanyang sarili. Ito po ano, Ephesians 2 verse 8 hanggang 10. Ito po ano, for it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi pwede magmalaki ang kahit na sinong tao. So, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance. Hindi ba? Ang ganda pa pakinggan, ano? Which God has prepared in advance. Hindi ba? Oh. Pinipara na niya eh. Hindi ba? In advance. Hindi pa nga tayo nasisilang eh. Nakaplano na yan eh. As our way of life. Ayan po. Yung paggawa ng mabuti po, ay planado na po ng Diyos yan eh. Opo. In advance. Ayan po oh. Nababasa natin, basahin ko lang po ulit ano para maintindihan na maigi ano. For it is by grace, sa grasya lang po ng Panginoon, you have been saved o doon ka na bago. Ano? O doon ka naging mabuti. Through faith. Of course kasama ang faith eh. Pinaniwalaan mo yung mga kwento sa kanya o yung mga panukala niya o yung sinasabi ng Biblia na gagawin niya sa future. Ayun po. Lahat yun, papaniwalaan mo po eh. Kasi, ang iba kasi nalilimutan yung plano eh ng Panginoon eh. O yung gagawin niya sa future eh. Hindi natin alam eh. Paano kang magkakaroon ng faith? Hindi ba? Hindi mo alam yung panukala niya. Hindi mo alam yung mangyayari sa future. Kailangan po yun para kumpleto yung faith mo. Ano? Oh. And this is not from yourselves. Hindi ito sa sarili mong pamamaraan. It is the gift of God. Ito po ay kusang loob na ipinagkaloob ng Diyos na parang gift. Ano? Ay simple, ang gift, itatanggapin mo lang o hindi yan, hindi ba? Kung ayaw mo, wag mong tanggapin. Wala namang problema, hindi ba? Gift nga eh. Nasa sayo, ikaw ang mag-decide kung tatanggapin mo. Ay yung iba kasi hindi naman tinatanggap eh. Oo. Kasi nga, busy sila. Number 2, ay maganda ang buhay nila. Hindi nila kailangan si Kristo, hindi ba? Ganun po yan eh. Ayaw nilang tanggapin eh. Kaya hindi sila mababago. Kaya nga ang tanong ko, nagbago ba si Duterte sa paggawa ng mga 6 video scandal at saka itong Pulburon scandal? Hindi po. Hindi ba?
Kaya nga ito, it is the gift of God kung mababago ka hindi ba? It is the gift of God and not by your works, so that nobody can boast. Hindi ba? Nobody can boast. Tayo ay mababago lang sa pamamagitan niya. Ayan po. Pero hindi ko na ipipilit yan. Tanungin nyo na lang ang inyong sarili. Minsan ba nangako na kayo? Sa buhay nyo, binalak nyo ba? O sinabi nyo na, ay hindi ko na gagawin yan. Babaguhin ko ng sarili ko. Malamang hindi nangyayari, hindi ba? O kung sa iyong sariling gana lang, hindi ba? Malamang hindi Maaring yung iba nakakalimutan. Ako inaamin ko kung minsan nalilimutan ko Hindi ba? Ganun po yan. Pero yung iba ay talagang hindi nila kayang labanan kasi nga mahina yung flesh. The flesh is weak. The spirit is strong, is willing, but the flesh is weak. Ayan po, mahina po ang laban Kaya nga, sinabi ng Panginoon noon ay, my spirit will not strive with men forever, for he is indeed flesh, and yet his days shall be 120 years. Ayan po, binabaan ng binabaan ang edad po ng tao. Pero ito nga sa pagbabago ay maniwala kayo sa hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Kailangan tulungan ka po ng Diyos. Ayan po, hiligin mo sa Diyos at pag nahabag sa sayo, nakita niya na nahihirapan ka na o nagsisikap ka, ay nangako naman siya ang sino man na lumapit sa akin, hindi mapapahiya. Yung pangako niya ang sino mang lumapit sa akin ay hindi mapapahiya. Ganun po yan. Ngayon, kung hindi ka lalapit sa Kanya o hindi Kanya bigyan ng pabor, hindi po naaalis yun na tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya po ganyan ang nangyayari. Nagbago ba si Duterte? Hindi. Di ba? Ay kayo na po ang umusga. Lalo na ngayon na sinabi na ng NBI at maraming mga expert dyan sa mga paggawa o pag-edit ng mga video, gawa-gawa lang yan. Kaya naisipan ko na mag-vlog na patungkol dyan. Ayan po. Iniiwasan ko na yung ibang issue. Iniiwasan ko na. Ito lang ang dinidiscuss ko dito. Man cannot change himself alone. Hindi pwede. You need God to help you. Ayan po. Sa habag lang po ng Panginoon. Sige po at sana ay tayo po sa ating pagkikinig ay may natutunan po At ayan, very concrete example po si Duterte na kung saan ay malapit na atan dadakpin ito Hindi ba? Bakit ganyan pang ginagawa niya? Hindi ba? Ayan lang nga. Hindi ka mababago Halos wala lang mga political figure na sumusuporta sa kanya. Bakit ganyan pang gagawin niya? Kasi nga mahirap baguhin ang style ng tao. Mahirap. Opo. At ito nga dinadalangin ko sa ating pakikinig po ay sana tayo ay gabayan ng Diyos para may wisdom tayo na makuha sa Kanya. Ayan po. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.